Okay, game. Pag-usapan natin to. Kapag narinig mo yung ebanghelyo ni Mateo, ano ba yung unang pumapasok sa isip mo? Siguro, di ba, mga turo ni Jesus, mga himala, ganyan. Pero, naisip mo na ba na baka yung aklat na to, hindi lang siya basta koleksyon ng mga kwento? Paano kung ito pala ay isang manifesto, isang matapang na deklarasyon ng isang bagong hari na may daladalang radikal at bagong-bagong kaharian? At dyan mismo, pumapaso yung tanong natin, para kay Mateo, sino ba talaga si Jesus? Isa lang ba siyang spiritual guru, yung parang life coach na nagtuturo ng mga gandang asal, o isa siyang supreme leader, isang hari na may misyon na itatag ang gobyerno niya dito mismo sa lupa? Kasi alam mo, yung sagot sa tanong na yan, babaguhin yan yung pagtingin natin sa lahat ng bagay. Kasi ganito, ipinapakilala ni Mateo si Jesus hindi lang bilang isang guro o propeta. Hindi. Ipinapakilala niya si Jesus bilang yung matagal nang inaabangan na hari. Isang royal figure, yung may lehitimong karapatan sa trono. Pero, at ito yung catch, hindi siya yung tipo ng hari na inaasahan ng lahat. At ito, grabe, napakatalino ng pagkakasulat nito. Di ba karaniwan pag genealogy, paatras yung bilang? Dito hindi. Ang genealogy ng isang hari, pasulong. Sinadya talaga ni Mateo na simulan yung buong ebanghelyo niya sa pagdeklara na si Jesus ay anak ni David. Para sa simula pa lang, klaro na, itong taong to may dugong bughaw, may royal blood. So, ano naman itong kaharian ng langit na laging bukang bibig ni Jesus? Let's be clear, hindi ito yung lugar na parang, sa heaven, yung pupuntahan natin pag wala na tayo. Hindi. Para kay Mateo, ito yung aktibong paghahari, yung otoridad ng Diyos na biglang sumisingit at kumikilos dito sa mundo natin. Ngayon ito'y isang reality, isang sistema na may sarili siyang set of values and power. At syempre, kung may bagong kaharian na dumarating, natural lang na may luma siyang sistema na kailangang gibain. Dito ngayon, diretsahang hinarap ni Jesus yung bulok at puro papugi na sistema ng relihiyon noong panahon niya. Ito yung pinaka-crucial na dapat nating maintindihan. May dalawang sistemang nagbabanggaan. Sa isang banda, yung sistema ng mundo na umiikot sa performance, sa papuri, sa kung anong makikita ng ibang tao. Sa kabila naman, yung sistema ng kaharian, na ang basihan ay yung totoo, yung authentic na katapatan sa isang haring hindi mo man nakikita. At para maging malinaw, nagbigay si Jesus ng 3 specific na halimbawa. Sabi niya, yung mga nagpapanggap, pag nagbibigay ng tulong, grabe para may pa-trumpet effect pa para lahat makapansin. Pag nananalangin, dun pa sa kanto ng kalye para maraming makakita. Tapos pag nag-aayuno, sinasadya talagang gusutin yung mukha para lahat magtanong, "Uy, nag-aayuno ka?" Lahat palabas, lahat performant. At tingnan nyo itong mapa. Dito mismo sa mga kalyeng to, sa mga sinagoga sa Jerusalem, dito mismo nagaganap yung mga performances na tinutukoy ni Jesus. Ito yung entablado nila. Yung lugar kung saan yung kabanalan nagiging isang malaking palabas para sa mga tao sa halip na isang tunay na ugnayan sa Diyos. At ito yung mabigat na conclusion ni Jesus. Ang gantimpala na gusto nila ay yung papuri, yung likes and shares ng mga tao. At sabi ni Jesus, okay, nakuha na ninyo. Yun na yun, game over. Wala nang kasunod, wala nang matatanggap mula sa Ama na nasa langit. Ang sakit, di ba? Pero syempre, si Jesus hindi lang basta pumupuna, hindi siya nang babash lang. Nagbigay siya ng solusyon. Isang bagong paraan ng pamumuhay, isang parang secret code para sa mga mamamayan ng kaharian niya na nakasentro sa tunay at lihim na debosyon. At ano yung puso ng secret code na to? Ito yung kilalang-kilala nating Ama namin. Pero teka muna, hindi ito basta isang dasal na memorize lang natin. Para sa mga unang tagapakinig, ito yung manifesto. Ito yung kanilang Pledge of Allegiance, yung panunumpa ng katapatan sa kanilang bagong hari. At sa lahat ng linya doon, ito siguro yung pinaka-revolusyonaryo. Dumating nawa ang kaharian mo. Hindi ito wishful thinking, isa itong petisyon. Isang commitment na, Panginoon, gusto naming dalhin yung realidad ng langit dito mismo sa lupa. Hindi ito pagtakas sa mundo, kundi pagbabago sa mundo. Okay, so let's get real. Lumipat tayo sa isang napaka-practical na aspeto, pera. Paano binabago ng kaharian na to yung relasyon natin sa pera, sa security, at sa, alam mo yun, sa sarili nating diskarte? Ito yung fundamental law, yung physics ng kingdom economics.
napakasimple pero napakalalim. Kung saan mo inilalagay yung yaman mo, yung pera, oras, lakas mo, doon din nakakabit yung puso mo. Ibig sabihin, yung investment mo, yun ang nagpapakita kung sino talaga ang boss mo. At dito na inilatag ni Jesus yung pinakamatinding conflict of interest sa buhay ng tao. Sabi niya, hindi raw pwedeng pagsilbihan ang dalawang Panginoong ng sabay. Kailangan mong mamili, ang Diyos ba ang amo mo o ang pera? Ganyan kalinaw. Walang gray area. Walang kompromiso. Hindi pwedeng medyo loyal dito at medyo loyal doon. Sabi ni Jesus, ang katapatan sa isa ay kataksilan sa kabila. Imposible, as in literally imposible, na pagsilbihan pareho. So kung ganun pala yung katotohanan, bakit ganun na lang tayo mag-alala? Bakit mapunong-puno tayo ng anxiety? Yung mga tanong na, anong kakainin natin? Anong isusuot ko bukas? Paano na yung future? Kinukonekta ni Jesus yung mga anxiety natin sa kung kanino ba talaga tayo umaasa at nagtitiwala. At bilang solusyon, nagbigay siya ng isang napakagandang larawan. Sabi niya, tingnan niyo yung mga ibon, wala silang bank account, wala silang bodega, pero pinapakain sila ng ama. Tingnan niyo yung mga bulaklak sa parang. Mas maganda pa yung damit nila kay Solomon, pero hindi sila nagtatrabaho para doon. Ang punto niya, kung yung mga yan na napakaliit na bagay, inaalagaan, kayo pa kaya? Ang alternatibo sa puro diskarte at pag-aalala ay yung radical na pagtitiwala sa provisyon ng hari. So sa huli, lahat ng ito, yung buong manifesto ni Jesus, bumabagsak talaga sa isang desisyon. Isang panawagan para sa iyo, para sa akin, na pumili ng panig. Isang panawagan ng allegiance, ng katapatan. At ito na, ito yung prime directive. Ito yung pinaka-summary ng lahat. Sabi ni Jesus, seek first, unahin. Gawing number 1 priority ang kaharian niya. Yung agenda ng hari, yung tamang paraan niya ng pamumuhay, yan yung katwiran, at lahat, as in lahat ng bagay na pinag-aalala mo, yung pagkain, damit, future, idadagdag na lang sa inyo. Yan ang kanyang pangako. Kaya iiwan ko sa iyo itong tanong. Kung totoo ngang si Jesus ang supreme leader, kung ang kaharian niya ay isang totoong realidad na nangyayari ngayon, sino o ano ba talaga ang nagpapatakbo ng buhay mo? Sino o ano ang pinaglilingkuran ng puso mo, ng pera mo, at maging ng mga alalahanin mo?